Mga kababayan, ngayong araw po ng Martes, June 23 na po, 2026, ang Bagyong Francisco po ay lumakas na sa pagiging super typhoon category na bagyo. Ngayon po, aalamin natin lahat ng mga detalye, mga direksyon at kung ito ba ay magkakaroon ng landfall scenario. Pati na rin ang mga lugar na itinaas sa wind signal number 1 hanggang sa signal number 2. Pero bago yan at bago tayo magpatuloy, please huwag niyong kakalimutan ho na i-like, i-share ang ating update para naman malaman ng mga kababayan natin sa Luzon, Visayas at Mindanao ang lagay ho ng ating panahon. So ito po, ang Super Typhoon Francisco po ay huli pong namataan na meron pong lokasyon na 325 kilometers east of Apari, Cagayan. Tinataglay po nito ang hangin sa ngayon na 185 kilometers per hour. May pagkilos po pa west, northwest po sa bilis na 15 kilometers per hour. Kung makikita nyo po sa ating monitoring screen, ito pong Super Typhoon Francisco, Bagyong Francisco, ay mananatili pong malakas habang nasa loob po ng ating Philippine Area of Responsibility. Alamin natin yung mga susunod na mga lugar o yung magiging lokasyon nito sa mga susunod po na mga oras. Mamayang gabi ho, no, ngayong araw din po ng Martes, asahan po natin ang 360 kilometers east of Calayan, Cagayan na magiging lokasyon niya. And then, Miyerkules po ng alas 2 ng madaling araw, 275 kilometers east of Basco, Batanes na ang magiging lokasyon po ng Bagyong Francisco o Super Typhoon Francisco. At pagdating naman po bukas alas 2 ng hapon, 300 kilometers east of Itbayat, Batanes ang magiging lokasyon po ng Bagyong Francisco. At ito ay magiging typhoon category ulit. Ito tingnan nyo mabuti. Magiging super typhoon. Ngayong araw po, naging super typhoon na ngayong araw ng Martes. Pagdating po ng Miyerkules, ihina naman ito sa pagiging typhoon category po na bagyo. Ngayon, alamin natin, yung mga lugar po na itinaas na sa wind signal number 1. Actually, bukod po dito sa Bagyong Francisco, may panibagong low pressure area po na namomonitor. And ayon po sa pagtatala ng Pag-asa, ito po ay banta lamang no, ng magiging bagyong kasunod po ng Bagyong Francisco. Hindi pa natin kinoconsider na banta bilang panibagong bagyo. So ngayon, naglabas ang Pag-asa ng tinatawag po natin na tropical cyclone threat potential. At kung makikita ho ninyo, simula ho June 22 hanggang sa June 28, may panibagong low pressure area na manggagaling sa misilangang bahagi po ng Visayas at nasa medium chance po ang category nito para ma-develop po bilang tropical depression. At sa June 29 hanggang sa July 5 naman, ito po no, meron na namang mabubuong panibagong low pressure area sa kanlurang bahagi ng ating bansa. And then, etong panibagong low pressure area papasok sa loob ng ating PAR. Pagdating po yan sa pagitan ho yan ng June 29 hanggang sa July 5. Bagamat nakikita po na papasok ito, hindi pa tayo sigurado kung madedevelop ito bilang malakas po na bagyo. Kaya kinakailangan po nating i-monitor at bantayan po ang pagkilos bukod dito sa Bagyong Francisco, yung panibago pong low pressure area. Ngayon, balikan natin yung mga lugar po na apektado ng wind signal number 1. Actually, hindi naman ganoon karami, pero inaasahan habang papalapit po sa extreme northern Luzon, ito pong Super Typhoon Francisco, mas lalawak po yung mga lugar na maaapektuhan niya at mas dadami yung madidikitan po o may tataas po sa wind signal number 1. Eto mga kababayan, pag sinabi kasi natin na super typhoon category, malakas talaga yan. 185 hanggang 200 kilometers per hour pataas yung kanyang hangin. Kapag super typhoon po, more on malakas yung hangin, pero hindi po ganoon karami yung mga pag-uulan po na ibinibigay niyan. So ito po, dahil po sa banta ng Super Typhoon Francisco, meron po tayo ngayon tinatawag na heavy rainfall warning. Inaasahan po ngayong araw po ng Martes, ngayong hapon po, ang 50 to 100 millimeters sa dami ng pag-uulan dyan po sa Batanes at Cagayan. Pagdating naman po ng Wednesday ng hapon hanggang sa Huwebes po ng hapon, meron namang 50 to 100 millimeters sa dami ng pag-uulan dyan po sa may Basco, Batanes. At lagi kong pinapaalala, yan pong Bagyong Francisco, pwede yang mag-intensify pa o mas lumakas pa na lumakas, pero sagad na siya sa pagiging super typhoon. Ang mangyayari, yung direction niya
ipag-pray natin na dumiretso na pa-record, hindi na bumaba ng konti dito sa kalupaan po ng extreme northern Luzon. So bukod dito sa Bagyong Francisco, pinapalakas o patuloy niya pong pinapalakas ang epekto po ng habagat, at ang habagat ngayon ay tinatawag natin na enhanced southwest monsoon. Meron din tayong heavy rainfall warning dahil po sa habagat. Ngayong araw po, no, o ngayong hapon po ng Martes, meron tayong moderate to heavy rains na merong 50 to 100 mm sa dami ng pag-ulan dyan po sa Occidental Mindoro at sa May Antique. Miyerkules ng hapon hanggang sa Webes po ng hapon, meron tayong moderate to heavy rains na merong 50 to 100 mm sa dami ng pag-ulan dyan po sa Palawan, Occidental Mindoro at sa May Antique. Kaya nga lagi kong sinasabi, ito yung banta ng Bagyong Francisco, nakasabay ang epekto po ng habagat o ang southwest monsoon. Ngayon, para din klaro sa mga kababayan natin ang iba pang mga detalye patungkol dito sa Bagyong Francisco. Ito po, no, sa parte po ng Luzon, asahan natin, especially dyan sa may extreme northern Luzon, ang moderate to heavy rains na merong 50 to 100 mm sa dami ng pag-ulan, especially sa Cagayan, Batanes at Babuyan Island. Ito po, yung signal number 1 na sinasabi kong mga lugar, kasama dyan ang Batanes, Northeastern Cagayan, kasama pong Eastern Babuyan Island, signal number 1. At pwedeng itaas yan pinakamax hanggang sa signal number 4 kapag dumikit yung trap o extension po ng hangin ng Bagyong Francisco. Ulitin ko ha, nasa super typhoon category na po ito. Hindi ko lang laging binabanggit kasi yung mga kababayan natin, mga senior natin, ayoko naman masyado kayong matakot, pero yun kasi yung nasa forecast at pinakita ko naman pong mabuti sa inyong lahat yun. So ito po, sa western section po at northern kasama ang central Luzon, asahan ho natin dahil po sa enhanced o mas lumalakas na habagat ay meron pong tsansa ng 60% hanggang sa 70% ang pag-uulan lalo po sa hapon at sa gabi. Gayun din sa Metro Manila, 60% ang tsansa ng pag-uulan lalo na po sa hapon at sa gabi. Ang nalalabing bahagi naman po ng Luzon ay apektado naman ang tinatawag natin na mga localized thunderstorms. Ang localized thunderstorms may dalawang kategorya yan, merong mahina at merong severe thunderstorms na tumatagal ng ilang oras. Ito naman tayo sa parte po ng Visayas. So sa malaking bahagi ng Visayas, so sa buong Visayas, asahan po natin kung umiiral dyan, yung mas pinalakas na habagat ng Bagyong Francisco. Sa western section po ng Visayas, asahan natin ng maulan na panahon dahil po sa enhanced habagat at yung tsansa ng pag-uulan ay aabot po sa 60 hanggang 70% lalo po sa hapon at sa gabi. Sa parte naman po ng Mindanao, buong Mindanao po, no, habagat pa rin ang umiiral po sa lugar na yan, no, especially sa western po ng ng Mindanao. Asahan natin ang scattered rains and isolated light rains and heavy rainfall lalo na po sa hapon at sa gabi. Ito po, ang typhoon o Bagyong Francisco po ay inaasahan po na mas hihina habang papalakas o papalabas ng ating Philippine Area of Responsibility. Kaya naman ngayong araw po ng Martes, pinapaalala ko, pinakamaulan po sa area ng Cagayan, kasama ang Batanes, Babuyan Islands, asahan ng moderate to heavy rains. Kaya naman dito na sa parte po ng Western Luzon, sa Metro Manila, Visayas, Mindanao, dahil sa habagat ang mga pag-uulan dyan na merong 60 hanggang 70% po na tsansa ng ulan. So mas mababa naman ang ulan sa parte po ng San Jose del Monte, Bulacan, nasa 20% po. Kaya yung mga kababayan natin, lalo na dito sa ilang parte ng Metro Manila, ang sinasabi, Kuya Francis, merong malakas na bagyo. Anong klaseng bagyo ba yan? Bakit hindi namin maramdaman? Uulitin ko ho, no? Ang Bagyong Francisco, meron kasi yung warning lead time. So ang ibig sabihin ng warning lead time, hindi ibig sabihin porkit nasa loob ito na ating Philippine Area of Responsibility, ay hindi na mararamdaman o mararanasan yung epekto nito, no? Meron kasi yung nagsisirculate na hangin. So kung makikita nyo sa ating screen, sa monitoring screen natin, meron yang umiikot na spiral clouds yan sa palibot po nung pinakagitna o pinakasentro po ng bagyo. Kapag yan po ay lumapit, no, sa ating kalupaan, sa Philippine landmass natin, mas matindi po as mas direktang epekto. Kaya nga po ngayon, kahit po nasa super typhoon category na ang Bagyong Francisco, nasa signal number 1 pa rin ang category ng mga lugar po na apektado. Pero ang super typhoon, kaya niyan tumaas sa wind signal number 5, lalo na kapag merong landfall scenario at pag landfall yung pagtawid ng bagyo.
which is hindi naman niya nakikita ngayon sa Bagyong Francisco. Kaya wag niyong sabihin na napakainit tapos merong banta ng Bagyong Francisco. Ipagpasalamat na lamang po natin na hindi po apektado ang mga lugar ho ninyo, no? Wag na tayong mag-asampa na ulanin yung mga area natin. Alam nyo, sunod-sunod din yung mga update sa lagay ng panahon at pagkatapos itong Bagyong Francisco, may panibagong low pressure area, umiiral na din po ang habagat at mas lumalakas pa. Kaya naman kahit makalabas na ng ating Philippine Area of Responsibility ang Bagyong Francisco, pagdating ng Friday hanggang sa Sabado ay iiral pa rin ang mga pag-uulan dahil sa mas pinalakas po na habagat at yung panibagong low pressure area. At ito para hindi ho kayong maguluhan, ngayon po kasi no, kakaunti ang mga bagyo na papasok po at madedevelop sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility pero mas malalakas naman ang epekto. Nakita nyo naman ito. Itong Bagyong Francisco pumasok sa pagiging super typhoon category. Nung una, akala lang natin is ito ay nasa tropical storm, severe tropical storm pero lumakas. Pag super typhoon level 5 category na po yan ng bagyo o category 4 na po yan ng bagyo. Ngayon, dahil meron tayong bagyo pa rin na minomonitor at merong habagat, may panibagong low pressure area, lagi ho kayong mag-antabay sa weather update ni Kuya Francis, no? Kitang-kita nyo naman ho tayo, madaling araw pa lamang po, nagbibigit tayo ng update sa ating mga kababayan. Gusto ko pong mauna kayo sa update at ibahagi nyo sa mga kababayan natin. I-share ho ninyo, mas maganda lumawak yung manonood natin para malaman nila. Yung mga senior, mga nanay ko ho dyan, mga ate at kuya, maraming salamat po sa inyong patuloy po na pagsuporta. Yung pangalawang paalala ko na lagi kong sinasabi, ngayon po i-expect natin na kapag ka nagkaroon ng mga malalakas at biglang bugso ng mga pag-uulan dahil po sa Bagyong Francisco at sa mas pinalakas na habagat, yung pagbaha is magiging mabilis kung madumi ang ating lugar. Ang sinasabi ko dito, linisin natin ang ating kapaligiran, especially sa mga low-lying areas dyan sa Metro Manila, ilang bahagi po ng Visayas, gayon din sa parte ng Mindanao. Pangatlong paalala ko, yung go bags, i-ready na, hindi porkit hindi apektado ang lugar ho ninyo ng Bagyong Francisco, ay wala na tayong gagawin. Alam nyo, mas maganda na yung naka-ready tayo. Wala namang humawawala sa atin, bagkus makikinabang pa tayo kapag tayo ay nag-asikaso at naging handa. Nakikita nyo naman po sa update ng Pag-asa at sa iba't ibang mga weather forecaster, pinaghahanda po yung mga kababayan natin. Dito po sa ating channel, binabalaan ko rin po kayo na maging handa at maging alerto dito po sa magiging epekto po ng Bagyong Francisco. Yung isang paalala ko pala, yung sinasabi ho mga kababayan, mag-imbak o mag-stock ng pagkain na tatagal ng pang ilang araw. Hindi naman kailangan sobrang dami, yung sakto lamang na kasya po sa ating budget. Eto pa mga kaibigan ko mga kababayan, magdala kayo ng payong jacket kapote kung kayo pilalabas ng inyong mga kabahayan. May mga nagtatanong din kapag ito pong Bagyong Francisco ay mas lumakas at mas naramdaman. Actually, lumakas na nga siya pero nasa katubigan siya ng ating bansa. Kaya siya hindi masyadong maramdaman kasi nasa tubig. Wala siya sa ating landmass. Pero kapag naramdaman niyan dahil yung traffic extension ng kanyang hangin o yung pinaka-radius po ng Bagyong Francisco ay mas lumalawak, doon pwede po no, magtaas o magbigay po ng alert ang LGU natin sa mga eskwelahan na pwedeng mawalan po ng pasok. Kaya kinakailangan lagi ho kayong maging alerto at mag-antabay sa lagay ho ng ating panahon. Gayun din, yung mga papalaot, especially sa extreme northern Luzon, sa parte po ng Babuyan Island, sa Batanes, sa Cagayan, yung mga area ho na yan, hanggat nandyan po ang banta ng Bagyong Francisco, mas maganda wag na po muna tayong pumalaot para safe tayo. Kasi mahirap po na tayo susuong sa karagatan tapos merong banta po ng bagyo. At ito yung pahuling paalala ko, ipanalangin po natin sa Panginoon na itong Bagyong Francisco, sabihin ko na Super Typhoon Francisco, ay agaran pong humina at malusaw, no? Kung merong intensification, rapid intensification, pwede rin yung mangyayaring biglang paghina po ng bagyo. At wala naman pong imposible, basta sabay-sabay po tayong manalangin. So mga kababayan, mga kaibigan ko, mga senior natin dyan, mga nanay ko dyan, babawi na lamang po ako sa next update. Muli, ito po si Kuya Francis, ang inyong weather forecaster ngayong araw po ng Martes. Maraming salamat po at God bless po sa inyong lahat.